eh malaking pera gagamitin mo dyan. Yes po, Mr. That's it. At ang sabi ni Ms. Malu, hindi na kami kinakailangan gumamit pa ng, for example, or media reporter o a vlogger to attack, no? Ganun din ba ang paniwala mo dyan? Yes po, Mr. Chair. In fact, ako po, kami dito na mga nanditong vloggers, kami ang nagtatanggol sa inyo sa Quadcom. Sa kasab dito sa nung binuotong Tricom. Salamat po, salamat po. Marami po kaming nakakalaban na mga vloggers. Actually nga, kung dumating lang sila dito, siguro nagkaharap-harap kami. Pero kami po, nasa pag-defend sa inyo. Kaya lang, dahil nga po, may mga times din na nagko-comment din kami sa inyo. Halimbawa, yung tungkol sa impeachment, sabi na, ba't ang tagal nito? Parang naduwag na yung ang gagaling nung ginawang investigation sana eh. Sabi, suportado ng tao, ang taas nga ng survey in support sa Quadcom. Sabi ko, ba't ngayon parang, parang hindi na desisyonado? So, honest opinion po yun. Yun po yung gusto naming ipakita na kami, yung vlogging na totoong expression ng opinion. Salamat, maraming salamat sa inyong suporta, no? At sana suportahan niyo pa kami. Yes po, Mr. Chair. Hindi ba? Sapagkat nagiging malinaw ang ginagawa ninyo laban dun sa mga talagang ang inaano ko lang ganito no? Ano ba? Bias di ba? Kaya sila nag-ano ng fake news because they're biased, di ba? Now, you look at yourself. Palagay nyo kaya, hindi kayo biased sa inyong mga opinion? Mr. Chair, talaga namang ang isang vlogger, mayroon talaga siyang bias. Ang masama lang, yung nagre-resort ka na nga sa fake news, halimbawa nga, yung pulburon video na yan. Tapos yung mga ano sa inyo po, yung mga issue sa inyo, obvious kasing fake news yun, hindi na lang yun opinion talaga. Kaya, pero yung pagiging bias, tulad namin, may mga stand kami sa issues, ano po yun tama lang yun sa isang vlogger na talaga namang may standpoint ka. Ang hindi lang tama, yun nga nakikita rin namin na maraming linalabas na mga informations na hindi na totoo. Hindi na po siya, hindi na yan pagiging bias lang. Talagang may malis na sa ginagawa na... For example, may vlogger na kumuha ng picture ko sa Facebook ko na ako'y nakadila. Mr. Chen, nakadila, no? Diba? Kanina, nakadila ako. Totoong picture yan. Totoong picture yan. Talagang, kasi, inaakala ko, lahat na sa Facebook ko, kaibigan ko. At ako'y ordinaryong tao, hindi ako maarting tao. Ang ginagaya ko dyan, si Albert Einstein. Kasi gusto ko rin maging genius. Kinuha nila at ginamit nila yan. Yung ba'y masasabing fake news? Yusek, siguro the best person to answer is the ICC. Sige. Si ICC. Mr. Chair, kayo muna. I-redefine ko lang po yung diniscuss din ng mga academicians natin kanina. Kasi this is actually an academic term. Misinformation, okay na yan, okay na po tayo. Both disinformation and malinformation imputes malice. Disinformation is mali talaga. Inedit yung muka, inedit yung narrative, wala talaga yon. Ibig sabihin, nag-imbento. Ang malinformation, sir, yung halimbawa ninyo. Kumuha siya ng totoo, pero binago niya yung context. Kaya tinawag na malformed. So, kumuha po siya, halimbawa po, nanghiram ka po ng paneray. Kunyari, pare, ganda ng paneray mo. Pahiram nga. Pagsuot, pinicture ang kata, sinabi, kita mo yan, corrupt yan, nakapaneray. Parang ganun po example. Tinanggal yung context para ma-mislead yung tao. So, that is an example of malinformation. So, it is fake. So, having said that, no, kasi ako, tinawag ako niya ng Mr. Google ang narrative ko sa Mr. Google, nakarelate ako dyan Ayoko na sanang buksan to Pero during that time, ang premise ko doon, lahat naman tayo gumagamit ng mga search engine Ako gumagamit ako ng Brave Search. Saka yung DuckDuckGo. Kasi yung mga yan, hindi ka matatrace. Marami akong search engine na pinupunta, Wikipedia. Tapos meron pa yung Swiss Cows. Yung mga yan, hindi ako matatrace doon. Google, kaya ako lang siya ginawang example, popular siya.
Popular siya eh. Kaya in example ko, na kapag nag-search ako ng mga jurisprudence, talagang tinitingnan ko sa Google, lumalabas. Di ba? Pero ang content na sinabi ni attorney attorney Topacio, ang sabi niya is hindi mo na kailangan pa mag-aral ng law pa. Yun yan, si I-google. Ha? Topak, attorney Topak. I-google mo na lang. Hindi ako nagsabi niya, ikaw yan. I-google mo na lang. Baka sasabihin, nagtatago na naman tayo sa, well, it's wrong. It's malinformation. Dahil nga, ang katotohanan, nag-google ako. Sino bang hindi nag-google? Sino bang hindi na gumagamit ng mga search engine? Di ba? Masyado ka hipokrito pag sinabi mo hindi ka nag-google. And then, ang connotation niya, ayan, si Mr. Google, kailangan, hindi pwede ka nang hindi mag-aral ng dahil nga mag-practice. Hindi ko sinasabi yon. Ang lawyer must undergo the tedious na pag-aaral and yung practice para maging, ka talaga, expert ka. Hindi ko sinasabing expert ako. Sinasabi ko, meron tayong mga bagay na pwede malaman sa mga search engine. So, ano yun? Malinformation? Yes, sir. They use the truth and then change its context. So, it is malinformation. Pero mas madalas ginagamit po yung malinformation. When it was originally coined by a blogger in Canada named Hussein, ginamit niya yung originally sa revenge porn. Halimbawa, Sa what? revenge porn. Halimbawa, sir, galit ka sa isang tao, nag-release ka ng Revenge. nag-release ka ng pornographic material of that person to impute revenge. So, sasabi mo ngayon, ay, totoo naman yan eh. Pero actually, yung context po mali kasi you're just using it to malign the person. Yeah, yung context nga nila mali eh. Kaya, yun na nga. Tapos, yun ang nagiging sa atin. And, merong pain, no? Nakasama sa malinformation. Causing pain. Alright. So, medyo lumiliwanag po yung ating discussion, no? Si Mark, Mr. Michael. Yeah, Mr. Chair. Mr. Michael. You only have like 2 minutes, Congressman Abante. Yung explain ko lang din po yung pagdating po sa bias. Ang nangyayari po kasi sa aming mga vloggers, kadalasan po, usually sa umpisa, pipili kami ng side eh. Ang nangyari po ito nung last year, nung nagsabay na rally yung mga Duterte tsaka si President Bongbong, yung pong unit team na mga magkakasamang vloggers dati, nahati, yung iba po sumama kay Pangulong Marcos, yung iba po naiwan kay Pangulong Duterte. So lahat po nung nandoon kay Duterte, yun po yung umaatake po ngayon. Kumaga, yun na po yung bias po nila, yun na din po. Tapos lahat naman po nung nandoon sa Marcos side, yun naman yung nagtatanggol sa Pangulo. So parang debate team po ang nangyayari. May debate team yung bawat side, tapos nagbabardagulan kami, loko-loko or kung ano man. Pero po, syempre, pag lumagpas na po sa linya at nagiging libelous na, pwede na pong magsampa ng kaso kasi nagiging And then libelous. papasok ang government. And that's the reason why andito ang CICC, under the Republic Act 10175, you have to do your job. No? Meron na kayong subpoena power under sa CIDG and the NBI. So, do your thing, no? CICC. So, Mr. Chair, naniniwala ka, Mr. Mark, na may mga vlogger na ginagawa yan dahil binabayaran sila, di ba? Meron po. Meron po. Marami Meron pa po sila, iba oh. dahil binabayaran. Meron pong iba dahil mas kumikita sila. Dahil pag nag-post sila ng DDS, mas maraming views. Meron po siguro talagang binabayaran. Iba-iba po eh. Explain to us, no? Yung sinabi mo kanina, Attorney and Mark, explain to us. Dumadami ang views, nagkakaroon sila ng pera doon. Pakipaliwanag nga, hindi ko maintindihan yan eh. Paano nagkakaroon ng pera yung mga yan kung dumadami ang views? Mr. Chair, Di pera-pera din, whatever it might be. Bayaran ka man, o marami kang views, ha? Kumikita ka din dyan, pera-pera din yan, di ba? yes po, Mr. Chair. Kaya lang ang sinasabi ko lang po, hindi yung mga vloggers, ang parang naging idea kasi bayaran. Yung mga malalaking vloggers na marami ng engagements, makikita mo po, halimbawa, mag-ano lang po ako, yung mga matatagal ng vloggers na established na sa isang vlog nila, mga 150,000 views na kaagad, 250,000 views. Pagkatining, ako po, halimbawa, ang vlog ko, Paano nagkakapera yung mga yon? Paano? sa vlog po kasi, mag-YouTube, mag-Facebook, linalagyan po ng ads, Mr. Chair, linalagyan po ng YouTube sa kanang
ng Facebook ng ads yun. Sa simula, sa gitna, sa dulo. Kapag maraming